Guro, ang makasalanang alagad na ito ay hindi ang banal na anak. 2 minuto ang lumipas, at sa Southern Realm Kingswan City, dumaan ang flying carriage sa mga kalsada. Sa loob ng carriage, sinabi ni Chuxiu sa mga kababaihan, ulitin ko ulit ang kwento ng Cultivator Han. Sinabi ni Zhu Ziyu, ang ikapitong prinsesa ng Great Ming Empire, sige. Sinabi ni Chuxiu, ayon sa alamat, may isang cultivator na ang pangalan ay Han na may napakahinang aptitude, nagtrabaho ng husto, ngunit kaunti lamang ang nakamit. Hanggang sa dumating ang isang babae na sinangong at naging kanyang master, at dito nagsimula maging interesante ang kwento. Isang araw, magkasama silang dalawa at nahulog sa isang kakaibang lason at nagpatayan sila ng mga halimaw. Hindi nila nakontrol ang kanilang emosyon, kaya alam nyo na. Sinabi ni Zhu Ziyu, hindi ko akalain na ganito pala. Sinabi ni Qiyu, pero sila ay master at disipulo. Hindi ba't ito ay laban sa etiketa? Biglang, isang laway ang tumama sa mukha ni Chuxiu. Sinabi ni Zhu Ziyu, yeah. May nagbubuga ng tubig sa labas. Sa labas, si Qi Mengdi ay nakatayo suot ang isang itim na hooded cape. Pinunasan ni Chuxiu ang laway at mumiti, cough. Tiyak may nagbubuga sa labas at natalsik pa dito sa loob. Iniisip ni Qi Mengdi, bleh. Ang takauloob na disipulo gaano kahiyan. Sa Kingswan Inn, sinabi ng may-ari ng inn, yo, welcome sa Kingswan Inn. Pakisundan na po kami. Bumaba sila mula sa flying carriage at pumasok. Sinabi ni Chuxiu sa ikapitong prinsesa ng Great Ming Empire, si Zhu Ziyu, na, Ziyu, ano ba ang relasyon mo kay Zhu Beiyu? Sumagot si Zhu Ziyu, kilala mo ang aunt ko. Akala ko anak ka niya. Nakita ko ang isang larawan niya sa bahay ng isang senior at kamukha mo siya. Kamusta siya? Tanong ni Chuxiu. Ilang buwan na ang nakalipas, pumanaw siya sa monasteryo sa tuktok ng Cloud Cliff. Naghihintay siya sa isang tao ng dekada. Narinig ko mula sa aking ama na pumanaw siya ilang buwan na ang nakalipas, at pinili ng aking aunt na pumanaw sa parehong araw, ipinaliwanag ni Zhu Ziyu. Nalungkot si Chuxiu at nagsabi, ganun ba sayang? Sa bubong, iniisip ni Qi Mengdi, bakit nawala ang presensya ng takauloob na disipulo ko sa inn? Paano ako makakasunod sa isang cultivator mula sa other shore at mawala ng bakas? Lumabas si Chuxiu mula sa inn, tiningnan ang bubong, at iniisip, ano kaya ang iniisip ni Master, na patuloy akong sinusundan? Mabuti na lang at may maskara akong nakatagong presensya at nawala ko siya. Pumasok siya sa isang silid na may mga kalansay sa pinto. Biglang nagsara ang mga pinto at ang mesa ay nagliyab ng mga apoy. Sa kabilang bahagi, isang babae ang naghihintay. Sinabi ni Chuxiu, 200,000 divine grade spiritual stones. Sumagot ang babae, 200,000 divine grade spiritual stones. Iniisip ni Chuxiu sa sarili, ang 200,000 divine grade spiritual stones ay nangangailangan ng hindi bababa sa 200 milyon na upper grade spiritual stones upang maipagpalit. Sinabi niya sa babae, ang Yuchen G floor ay kasing walang puso tulad ng dati. Sumagot siya, ang aming impormasyon ay tapat. Alam mo ba kung ilang tao ang naghahanap sa kanya? Sinabi ni Chuxiu, 300 patak ng 10,000-year-aged stalactite. Iniisip niya, nakuha ko ang stalactite sa Huangyao Secret Realm. Ngayon ay magagamit ko na ito. Tumayo siya, umupo sa mesa sa harap ni Chuxiu, hinawakan ang kanyang mga kamay, at nagsabi, 400 patak. Ang Chen Ji floor ay hindi nakikipag-bargain. Sinabi ni Chuxiu, kunin mo. Umiti siya at nagsabi, hindi masama. Kailangan mo pa ba ng ibang impormasyon? Sinabi ni Chuxiu, mayroon akong impormasyon na ibebenta. Nais ko sanang malaman kung interesado ka. Sumagot siya, oh. Sabihin mo sa akin. Sinabi ni Chuxiu, ang lokasyon ng divine text ni Emperor Yu Huai. Sumagot siya, totoo ba? Madali lang naman itong i-verify gamit ang iyong intelligence network. Nais ko ng ilang gift of life fruit at mga yaman para sa physique formation, hindi bababa sa 4 na uri. Kapag handa na ito, magpapalitan tayo, ipinaliwanag ni Chuxiu. Pinagdikit niya ang kanyang dibdib kay Chuxiu at nagsabi, kukunin ko ang mga yaman. Saan tayo magpapalitan sa susunod? Sinabi ni Chuxiu, Shangjing City. Sinabi niya nang may kasamang pagpapakita ng alindog, sige. Sa isang eksena pa sa Kingswan Inn, tiningnan ni Chuxiu ang mga bubong ng mga gusali. Umupo siya sa isang silya at nagsabi, Master, kung pagod ka na sa pagtayo sa bubong, pumasok ka na dito.
Biglang narinig ni Kim Mengdi ang tinig ni Chuxiu at sinubukang magtago sa kabilang bahagi ng bubong. Iniisip niya, kailan ko kaya nalaman na dumating ang takaw-loob na disipulo na ito? Pumunta siya mula sa bubong at nagsabi kay Chuxiu, ikaw paano mo ako natagpuan? Sinabi ni Chuxiu, naamoy ko ang amoy ng iyong katawan mula sa 1 milya ang layo. Hinawakan niya ang kanyang kamay at pumasok sila sa loob ng silid. Sinabi ni Kim Mengdi, takaw-loob na disipulo, bitawan mo ako. Ano bang balak mong gawin? Inilapag siya ni Chuxiu sa kama at nagsabi, Master, sinundan mo ba ako dito dahil mismo na ako? Sumagot si Kim Mengdi, ganon ka ba ka-narcissistic? May mga bagay lang akong asikasuhin sa Zhongzhou at kebs lang akong dumaan dito at nangyari lang na nakita kita dito kaya naisip ko, bisitahin kita. Hinaplos ni Chuxiu ang kanyang sinturon at nagsabi, sige, nandito ka na lang naman. Sinabi ni Kim Mengdi, dapat may respeto ka naman. Tanong ni Chuxiu, pwede ba akong matuto mula sayo? Biglang, humawak si Kim Mengdi sa kama dahil sa kasiyahan at tanong, pwede ba akong matuto mula sayo? Malalim na umungol siya. Nagulat si Chuxiu at tinanong, ano? Sinabi ni Kim Mengdi, magkakaroon ako ng breakthrough. May darating na Thunder Trial. Tiningnan siya ni Chuxiu ng seryoso. Sa labas ng Kingsuan Inn, sa loob ng silid ni Chuxiu, nagsimulang magbuo ng mga kidlat at kulog. Sinabi ni Chuxiu, ika-4 na mga layer ng Great Saint Thunder Trials. Sumagot si Kim Mengdi, malapit na akong dumaan sa mga pagsubok mula sa ibang dimensyon. Kumuha si Chuxiu ng isang boat mula sa kanyang damit at nagsabi, malakas ang Thunder Trials. Inumin mo ito kung hindi mo kaya. Iniisip ni Kim Mengdi, ito ay 10,000-year-aged stalactite. Kaya pala nagpapakita ng pagpapahalaga ang takaw-loob na disipulo. Kinuha niya ang bote at nagsimulang mag-cultivate habang lumilitaw ang isang Thunder Dragon. Habang nakatutok siya, kinuha niya ang kanyang espada at nagsabi, Decimation of Snow, ang Three-World Sword. Unang porma, 10,000 sealed in ice. Tumalon siya patungo sa Lightning Dragon at ginamit ang pangalawang porma, Frost Realm, na ipinagpag ang espada at tinabas ang ulo ng dragon. Pagkatapos, ginamit niya ang pangatlong porma, Frozen Destruction, ngunit inatake siya ng dragon at itinulak siya pabalik. Iniisip niya, hindi ko inasahan na ang Thunder Tribulation sa kalagitnaan ng Great Sage ay ganoon kalakas, malakas hanggang sa maging abnormal. Kinuha ni Kim Mengdi ang boat na ibinigay ni Chuxiu at ininom ang 10,000-year-aged stalactite. Biglang, naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang core habang papalapit ang dragon sa kanya. Matindi ang tingin niya sa dragon. Sa labas, tiningnan ni Chuxiu ang kalangitan at iniisip, Master, sana maging ligtas ka. Anong gagawin ko kung mawala ka? Sa loob, sa wakas, natalo ni Kim Mengdi ang dragon. Iniisip niya, buti na lang at okay ang bata. Lumabas siya mula sa pagsubok. Binati ni Chuxiu si Kim Mengdi, congratulations, Master, sa matagumpay na pagdaanan ng mga pagsubok. Pagmadali ka at pumasok na upang ma-stabilize ang iyong cultivation. Sumagot si Kim Mengdi, salamat sa iyong 10,000-year-aged stalactite. Kung hindi, maaaring may nangyaring masama sa trial na ito. Sinabi ni Chuxiu, walang anuman. Bumulong si Kim Mengdi, takaw-loob na disipulo. Nais ko lang malaman kung bakit ganun kalakas ang Thunder Trial na ito. 5 pang beses na mas malakas kaysa sa ikatlong layer ng mga pagsubok. Wala itong sentido. Kinabukasan, lumabas si Chuxiu mula sa kanyang silid, nanginginig ang katawan. Habang naglalakad siya, sinabi ng prinsesa ng Great Ming Empire, si Zhu Ziyu, Holy Son, hindi maganda ang itsura mo. Iniisip ni Chuxiu, kitang-kita ba ang paghihirap ko? Habang umuubo, sinabi niya, nagmumuni-muni ako gamit ang isang divine technique. Hanin. Sumagot si Zhu Ziyu, ganun ba? Sana nagsusumikap daw ang Holy Son. Dumating si Qiyu at umungol, Holy Son, handa na ang karwahe ng prinsesa. Maaari tayong umalis anumang oras. Tanong ni Chuxiu sa trooper, nasaan si elder mo? Sumagot ang trooper, bago mag-sunrise, nakatanggap kami ng balita mula sa Qingming Town na nakakita sila ng maraming monsters at humiling ng suporta mula sa Kingsuan City. Nang marinig ito ni elder mo, agad siyang pumunta roon at sinabi niyang makikita tayo mamaya matapos niyang ayusin ito. Iniisip ni Chuxiu, maraming monsters na lumusob sa teritoryo ng tao, may kakaiba dito. Karaniwan, ang mga monsters ay hindi umaatake sa mga lugar kung saan may mga tao, nagtatago sila at nag-ambush.
Bakit ngayon lang nila inaatake ang isang hindi gaanong kilalang syudad? Sinabi ni Chuxu, hindi maaasahan ang kilos ng mga monsters. Mag-depart tayo muna. Naniniwala akong kayang ayusin ito ni elder mo. Iniisip ni Chuxu, kailangan kong pumunta agad. Baka may mga yaman doon. At nagsimula silang maglakbay. Sinabi ni Zhu Ziyue, napakaganda ng tanawin ng mga kapatagan. Iniisip ni Chuxu, sayang. Dapat kasama ko si Master dito, sa ganitong kagandang tanawin. Samantala, sa kanyang silid, nag-ehersisyo si Qi Mengdi. Habang nakatanaw si Chuxu sa labas, 4 na assassins ang lumapit. Iniisip ng isa sa kanila, Yeye, dumating na ang iyong kamatayan, Chuxu sige. Lumipad sila patungo sa karwahe. Sinabi ng isa sa kanila, Chuxu, tanga. Ako lang ang karapat-dapat maging holy son sa loob ng holy grounds. Ibigay mo ang iyong buhay. Inatake niya ang karwahe, ngunit biglang lumitaw ang isang malaking kamay at tinangay ang mga dumapo sa kanya na mga dagger. Iniisip ng isang babaeng assassin, ano hindi ba't wala si elder mo? Sino ang nagpoprotekta kay Chuxu? Bigla silang tinangay ng malaking kamay. Tumingin si Chuxu at ang iba pa mula sa karwahe habang sila'y nahulog sa bukirin. Biglang lumitaw si Qi Mengdi at nagsabi, Xiao Yifeng, gusto mong makipagsabuatan sa mga scum tulad ng Dragon Club para patayin si Chuxu. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.